Ito ang pagkain na paborito sa lahat. Kaya ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa ang aking puto balanghoy. At ang view naman sa aking likuran, huwag nyo na lang pansinin yun. Kasi yun ay tinatawag na life authentic sa bukid. Kaya kung nagka-crave ako kung ano naman ang maisipan ko na gawin, bumabiyahe pa ako at dito ko talaga gustong gawin kasi dito ay hindi na tayo bumibili lahat ng sangkap ng ating gagamitin. Kukuha na lang tayo sa ating taniman, katulad na lang ng kamuti balanghoy, daon ng saging, at saka kung ano-ano pa. At saka dito din, pag meron ding binibinta nila, mas makamura ka kaysa sa doon sa amin. Kasi doon sa amin, malayo na syempre na siya ba, parang merkado na siya. So, yung mga price na niya hindi na kapareha kung dito ka bibili sa dito talaga sa malapit lang sa bukid ba. Marami-rami din ang nagadgad namin na kamuting balanghoy. At nilagyan ko na siya ng nilagyan ko na siya ng asukal na molasses. Mas masarap ang asukal na molasses ang ilagay natin kasi hindi ba siya masyadong matamis. Ang tamis niya ay merong pait-pait kunti. Nilagyan ko din siya ng asin kunti, pampabalanse at saka grated coconut. At ito na ang aking latik. Gumawa muna tayo ng latik. Nilagyan ko din siya ng asukal na molasses. Molasses na ang ginagamit ko dyan. At saka nilagyan din natin ng pandan para mabango din siya. So, ready na ang ating palaman na bukayo. Ito na, mag-start na tayo. So, tingnan nyo ang aking ginawang molder. Authentic molder, baon ng nyog. Galing sa kinudkuran ng aking ginawang bukayo. Kasi mas masarap, mas mabango pag ang ating molder ay galing sa baon ng nyog. Pinagpaguran ko talaga na gumawa ng ganitong molder. Ang hirap pa naman pakinisin. Kaya 3 lang ang nagawa ko. Kasi ang hirap-hirap niya, masugat-sugat pa ang ating mga daliri sa pagpakinis sa bao. At ito nilagyan din natin ng daon ng saging. Kasi sabi nila, pag nilagyan ng daon ng saging ay mabango daw pag maluto siya. At ito isalang na natin sa ating pinaka-espesyal na ginawang steamer. Tingnan nyo aking steamer. Para-paraan na lang talaga para makaluto tayo. Diniskartehan ko lang ng tuwalya para parang may upuan itong baon na ginawa ko. Ginawa ko. Tingnan nyo, siya, tinali-tali ko lang yung tuwalya. Parang hindi matumba yung baon na molder. Discard lang talaga para makakain. Kasi pag isa-isa salang mo, hay naku po, bukas ka pa makakain. Kasi marami-rami din ang aming ginawa. Kaya para-paraan lang. Para mabilis naman ang process. Wow! Parang luto na yata, i-check natin muna sa stick. So naluto na, so lagyan na natin sa paglagyan na malaking kawali. So wala akong paglagyan ng iba, ito lang ang aking paglagyan, yung malaking kawali. So ito na ang pangalawang batch. Ipapakita ko pa sa inyo ang pangalawang batch na ginawa ko. So itong pangalawa ay nilagyan ko na siya ng pandan. Kasi yung primero ay nilagyan ko ng daon, parang hindi siya hindi siya masyadong mabango. So pinalitan ko siya ng pandan, daon ng pandan. Mas mainam talaga pag may sarili tayong taniman, Tulad na lang ng ganyan, nangangailangan ako ng pandan, so kukuha na lang ako sa likuran ng bahay kasi meron din kami mga tanim na pandan. So ayan, hindi na tayo namumblema kung saan tayo kumukuha ng ating pampabango ng ating ginawang pagkain. So ito na ang second batch na ginawa natin kanina. So check muna natin kung naluto na siya. Check muna natin sa stick kung meron bang dumikit. Pag wala nang dumikit ay luto na siya. Ito na, luto na siya. Napakaganda tingnan at napakabango. Sobrang bango sa pandan na nilagay natin. Ayun. At saka mas masarap din ang texture ng klaseng balanghoy na to kasi malagkit siya. So ito na ang finished product, ang lahat ng ginawa natin. Okay, salamat sa panonood.